Happy Sunday po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, para sa panibagong linggo na puno ng mga kaalamang hatid sa atin ng mga eksperto. Kung last week ay tinalakay natin ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mental health professionals hanggang sa kanilang consultation protocols, ngayong hapon ay susubukan naman nating i-empower ang ating mga sarili bilang effective support systems. At syempre, aalamin din natin ang mga makabagong development sa mundo ng psychology. Kasama pa rin natin para ipagpatuloy ang usapang mental health sa Pilipinas, Mr. Kurt Christian Arcangel, MPSY, RPSY, RPM, Owner and Chief Psychologist ng Cognicare Psychological Center. Welcome back to the program, Doc Kurt. Hello Arnold. Good afternoon. Good afternoon po. So ayan, bilang pagpapatuloy po sa ating discussion, people say that it helps a lot talking and sharing your problems with your trusted circle. But how should we, as mere bystanders, tayong mga dumadaan-daan lang, for example, properly interact with someone who suffers from anxiety and depression? Should we walk around eggshells around them? Or dapat po ba nag-iingat po tayo, very sensitive po tayo kapag nakikipag-usap po tayo sa kanila? We need to be sensitive. No? That's the number one rule lagi. Okay? The best thing to do is to listen without judgment. Kasi minsan, hindi kailangan ng advice ng mga taong to. They just want to be heard. They just want somebody na makikinig sa kanila. Let's be supportive, no? And let them know na nandyan ka for them or nandito tayo para sa kanila. And avoid invalidating statements like, let's say, nasa isip mo lang yan, no? Madalas natin naririnig yan, no? And let's say, just be positive, matatapos din yan, alright? Ang mga problema ng tao, iba-iba yan, no? And iba-iba tayo ng pag-accept sa mga problema pinagdadaanan natin. That's why the best thing to do, number one, be sensitive. Pangalawa, listen without judgment. And syempre, pangatlo, offer support. Ayan. Yun nga po, nababanggit nga rin po, actually na-encounter ko rin po sa mga kaibigan ko na sinasabi po nila yung social etiquette na makinig ka, hindi mo kailangan magbigay ng payo or anything, makinig ka lang. Yun yung bagay na hinihingi sa atin ng mga tao na dumaranas ng mental distress. Pero paano naman po kung sabihin ng ibang tao na, bakit ako mag-a-adjust para sa kanila? Sila itong may pinagdadaanan ng problema. Bakit ako yung magiging sensitive para sa kanila? Ano po yung tugon niyo po sa mga ganitong klase ng tao na may ganitong mindset na, bakit ako yung mag-a-adjust? Hindi ba dapat sila? Number one, kailangan natin maturuan din itong mga tao na to or ma-educate natin sila kung ano ba talaga ang kahalagahan ng mental health. As I said last time, yung awareness kailangan natin i-share sa mga tao na ang mental health is kasing kahalaga ng physical health. Alright, lagi natin tandaan na lahat ng tao dumadaan sa ganyang mga problema or nagkakaroon ng mga mental health issues, no? And even ikaw, possible magkakaroon ka din yan in the future. And isipin mo na lang kung sasabihin sa'yo ng mga taong ng ibang tao yung sinasabi mo ngayon, diba? Parang hindi din maganda or masakit din isipin na maririnig mo yung mga ganong bagay sa ibang tao. That's why, yun, let's impose pa, no? Yung pag-educate natin about sa mental health, the awareness about mental health, syempre, and yung pagsuporta natin or pagiging advocate natin in terms of mental health. Nabanggit niyo po kanina yung importance po ng pagiging sensitive or pakikinig po sa mga taong dumaranas ng mental distress. Ngayon sa part naman po na ito, Doc, explore naman po natin, pasadahan po natin yung general do's and don'ts when someone encounters a mentally distressed individual. Siguro, bigyan na lang kita ng mga small tips, no? Pagdating sa do's and don'ts. Number one, yun nga, listen. Okay, lagi tayong makinig sa kanila. Kasi they don't, parang hindi naman nila kailangan minsan ng advice, diba? They just need someone na makikinig sa kanila. Pangalawa, show empathy. It's really important na ipakita natin yung empathy natin, no? Or iparamdam natin yung empathy natin sa kanila. Kasi they somehow along the way they feel na invalidated sila, right? Or walang mga tao na sumusuporta sa kanila. Okay? And pangatlo, offer or be patient, no?
importante na maging mahaba yung pasensya natin sa mga taong ito. Kasi nga, iba yung pagtanggap nila dun sa mga problema na pinagdadaanan nila. And last one, syempre offer the support na kailangan nila. So, it's really important na ibigay natin yung suporta na kailangan nila, whether it's someone na kailangan nilang nandyan sa tabi nila or makikinig sa kanila, no? Or sasama para malagpasan yung problema nila. Diba? So that's the support that we can do for them. Aside from that, syempre, yung pag-refer them or pag-refer sa kanila sa mga professionals, no? As they face yung mental health problem na pinagdadaanan nila. And then doon sa mga don'ts naman, syempre, i-minimize natin or don't minimize, no, yung mga experience na pinagdadaanan nila. Kasi minsan tayo, ang tendency natin, di ba, pag may pinagdadaanan yung kaibigan natin or kamag-anak natin, kapamilya natin, sinasabi natin, parang lagi tayong may mga connotations na parang problema lang yan, maliit na bagay lang yan, di ba? Sinasabi natin madalas yun. Pero sa ibang tao, malaking bagay yung para sa kanila, lalo na sa mga taong nakakaranas ng mental health problems. Okay? And then, syempre, yung mga negative connotations nga, no, na sinasabi natin lagi or naririnig natin palagi sa ibang tao, no, na nasa isip mo lang yan, walang parang ang nangyayari is pag sinasabi kasi natin yun sa kanila, na i-invalidate yung feelings nila, no, or ng mga tao na nakakaranas ng mental health problem. And then, syempre, huwag natin sila pilitin na magsalita, no, or to talk about kung ano yung pinagdadaan nila. Kasi sometimes, syempre, yung mga tao, they just want to be heard and hayaan natin na sila yung mag-open nung gusto nilang sabihin para sa atin, no? Ito naman po, Doc, curious po ako sa part na ito. Paano naman po kung tayo na nakikinig sa kanila, wala po tayo sa right state of mind to actually listen to them? Masama po ba kung ito turn down po natin sila? Natatanggihan po natin sila kausapin, at least for the moment. Actually, hindi naman masama, no, or mali to set boundaries. Alright? Especially kung ikaw or tayo mismo ay hindi okay mentally. No? It's better to gently say that hindi ko kayang magbigay ng support ngayon, pero nandito ako if ever na kailangan mo ng kausap. Okay? It's better to say than to listen half-heartedly. No, minsan kasi napipilitan tayo makinig. Tapos at the end of the day, hindi natin matutulungan o magbibigyan ng suporta, no, yung isang tao na dumaranas ng mental health problem. So it's better na magsabi ka din na kung hindi mo talaga kaya, no, makinig or magbigay ng support during that time, say it gently. Kasi syempre, it's better na maging honest ka dun sa tao than to say something na at the end of the day, makakasakit din sa kanya. Sabi nga po nila, Doc, di ba? Hindi mo mabibigay yung isang bagay sa isang tao, yung bagay na wala ka. So, syempre, kailangan din natin, from time to time, tayo din na nakikinig is makapag-recover din tayo. And syempre, lahat naman tayo may mga pinagdadaanan na kanya-kanya. May mga kanya-kanya tayong laban na, syempre, iba't ibang varying degrees naman yun eh. Depende yan sa tao. Pero lahat tayo, yun ang totoo, lahat tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. And it's not wrong, no? Clarify lang po natin, it's not wrong na i-turn down natin sila, at least for the moment, hanggang sa maging handa tayo na makipag-usap sa kanila to engage in an actually intellectual and something, kumbaga parang conversation na magbibigay ng relief sa inyong dalawa. Ito naman, Doc, what are the red flags na dapat nating i-watch out para sa isang tao na posibleng dumaranas ng depression? May mga nagsasabi na matakot ka or magtaka ka kapag yung kaibigan mo dumaranas ng anxiety tapos bigla na lang naging masiyahin in an instant. Totoo po ba ito, Doc? Yung mga red flags, no, madalas yan makikita agad-agad, no? Lalo na sa mga tao na nakakaranas ng severe, no, na depression. Pero sa mga tao na nag-uumpisa pa lang mag-develop yung depression or anxiety, hindi masyadong mapapansin yan, no? Pero ito yung mga red flags na pwede nating tandaan, okay, na makakapagbigay sa atin ng tips or clue, no, na itong taon to or itong kaibigan mo nakakaranas ng depression. Number one, yung let's say withdrawal nila, no, from social interactions. Let's say yung kaibigan mo na laging kasama mo araw-araw, ngayon parang lagi nasa bahay na lang or hindi na pumapasok,
Okay? Yung isa sa mga red flag, no? Number 1, number 2, yung noticeable changes sa appetite, no? Pag hindi na masyado kumakain or sobrang lakas naman bigla kumain, mapapansin natin yan. And even yung sa sleep pattern, alright? Pag hindi na nakakatulog, or let's say tulog naman ang tulog, no? Yung mga titignan natin when it comes to depression. And yung pag-express nila, no, ng hope nila sa buhay. Ang mga tao na nakakaranas ng depression, hopeless na yan. Yan yung nararamdaman nila. They feel hopeless, no? They show hopelessness dahil yun nga yung pakiramdam nila. And then yung mga tao din na they frequently talk, no, about death or let's say self-harm. Alright? Pag itong mga red flags na to, napapansin nyo or napapansin natin sa mga tao, okay? I really encourage you na try to talk to them, no? And encourage them to seek professional help. Kasi it's really important na maagapan natin ang mga mental health concern na nade-develop pa lang. Curious po ako, Doc, ano po bang pinagkaiba ng depression sa anxiety? Kasi sigurado ako marami din sa mga kababayan natin, sa mga audience natin, ang nagtatanong kung ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa. Sintomas lang po ba yung anxiety ng depression? Ano po yung mas matimbang sa kanila? Parehas lang po ba sila? Ano po yung pinagkaiba nila, Doc? Pagdating naman sa sa intensity, wala namang pinagkaiba. Alright? Pareho syempre yung mabigat yan dahil mental health problem yan, no? Sa atin, pagdating sa depression, it's more on sudden, no, mood, yung pagbaba, no, ng mood natin. Alright? Kaya nga, di ba, ang connotation in a major depressive disorder is depression, depressed mood, no, malungkot. Alright? Let's say, yun nga, as I mentioned, minsan nagwi-withdraw sila from social interactions or bumababa yung pagkain nila or minsan tumataas. Madalas tulog nila is humahaba or let's say hindi na sila natutulog, no? And mas frequent yung pag-iisip, no, na saktan nila yung sarili nila as one of the symptoms of depression. Alright? When we talk about anxiety naman, ito yung pag-iisip, no, constant na pag-iisip na mga bagay na hindi tayo sigurado pero iniisip natin. Alright? One of the things about anxiety, ito yung feeling natin, alright? May mangyayaring masama sa atin, okay? Or may mangyayaring hindi maganda sa environment natin. That's anxiety, okay? And most symptoms of anxiety is minsan parang masakit ang dibdib mo, alright? Minsan parang sinasakal or hindi ka makahinga, no? May mga ganong symptoms ng anxiety. And there are times para ka nanginginig, alright, or nag-chill, ganyan. There are symptoms of anxiety na related then to our physical condition. So kumbaga po pala, no, ang depression is kumbaga parang mas malawak, mas complex po siya with related in relation to our mood, entire mood. Tapos kapag naman po anxiety, ito po siya yung kumbaga parang sudden burst po siya ng mga iba't ibang mga sintomas na talagang ramdam po kaagad, kitang-kita kaagad sa ating physical body, nagmamanifest po siya kaagad in many ways, tulad po ng mga nabanggit niyo po kanina. Now moving forward, okay, yes. Yes, Doc, ito naman po, moving forward naman po, pag-usapan naman po natin ang artificial intelligence sa mundo po ng mental health management. Sa pag-usbong po ng AI, may mga ilang social media trend po na nauuso ngayon na tinatawag na chatbot-delivered therapy. Nakakabahala po ba ang paglaganap at paggamit ito sa panahon natin? Especially since may mga nagsasabi na kapag chatbot is nawawala yung crucial value ng empathy. Thoughts on this, Doc? Nakakabahala siya in a sense na nawawala yung human empathy. That's number 1, no? Which is crucial sa therapy or sa psychotherapy and counseling. AI can never fully replace, no, the warmth and understanding na binibigay ng isang human therapist or psychologist. However, tandaan natin yung AI may have its uses sa initial support, but it should not be, no, the primary or sole mode of therapy. Yun yung lagi nating tandaan in terms of the treatment.
tingin niyo po ba ito pong AI na approach po natin, makakapag-post po siya kahit papano ng long-term benefits para sa ating mga patients in treating depression, anxieties, or even overcoming suicidal thoughts? Hmm. May potential benefits kasi ang AI, no? Lalo na sa accessibility ng mental health support, lalo na sa mga lugar, no? Na malalayo or walang sapat na professionals. Pero long term, hindi siya dapat maging replacement sa real, no? Or therapy or counseling. AI can assist the professionals, no? Alright, in terms of syempre different kinds of tools na pwedeng gawin pagdating sa let's say yung mga management, no, ng mga sessions or interventions, pwedeng makatulong ang AI. But human connection pa rin is really vital in the healing process or in a therapy session. Sabi niyo po, Doc, malaking tulong din po kahit papano ang artificial intelligence sa ating mental health management. Pero how do we assure po na itong mga ethical considerations po natin sa mga AI applications ay napapanatili po natin? Meron po ba ditong programa or directives po ang Department of Health para bantayan po yung mga ganitong klase ng applications dito sa Pilipinas? To be honest with you, I'm not sure right now if our government have a specific agency that is working with AI. Kasi ang AI right now, it's very new, no? Lahat tayo ang pinag-aaralan right now ang AI, lalo na noong nagkaroon ng pandemic. But dapat may stringent ethical, no, guidelines tayo sa paggamit ng AI sa mental health. This includes syempre ensuring the data privacy, no, ng mga gumagamit nito, the accuracy of the responses, and making sure na may human oversight para kung let's say may mga critical situations or mga incident, a trained professionals can step in during the time of the session. Bilang psychologist po, Doc, how do we make use, kayo po personally, how do we make use of AI smartly in this sense na tina-transform po natin as a tool itong AI sa psychological field? Kasi sa pagbabasa ko po, may mga other professionals na ginagamit po ito as a virtual training ground para masanay po sila na makipag-engage sa kanilang mga patients. AI can be a good tool, no, in terms of data collection, and lalo sa research, alright, providing resources or offering initial support sa mga tao na naghahanap ng tulong or help. In terms of how we can use AI to assist the therapies, no, number one siguro, nakikita ko yan in managing workloads, alright, monitoring the progress of the clients. But syempre, babalik tayo sa sinasabi ko kanina na human intervention should be, no, the center pa rin ng process. Yung AI makakatulong sila sa atin or makakatulong yan sa atin in siguro in a situation of managing the workloads or more on in an admin task, no? But in the therapy sessions or in the process of therapeutic intervention, yung tao pa rin, no? Or the trained therapist or counselor, psychologist, yung mas makakagamay, no? Or mag-work ng mismong process na yun. Tulad nga po ng nabanggit nyo, talagang nandun pa rin dapat yung human element. Kumbaga yung empathy, yung emotion sa isang tao na nagfa-facilitate rather ng isang psychological treatment. Pero dumaan na po ba sa isip nyo, Doc, curious po ako, na ito pong AI is maging, kumbaga, i-overtake po niya yung mga trabaho po ng mga psychologists and mental health professionals? Do you think it is possible in the future? To be honest with you, AI can replace the therapeutic relationship between a client and a psychologist. Kasi syempre iba pa rin yung human connection. It can assist, but the human element is irreplaceable. Tandaan natin yan, no? AI is more of a tool, not a threat. Alright? Makakatulong sila sa atin or the AI can help us, alright? Pero hindi siya para sa akin threat. Kasi syempre, 'di ba, mas kung magagamit natin ng mabuti ang AI, matutulungan tayo nito na i-explore pa ang ating practice. And we can also integrate AI into our practice or therapeutic intervention. Ito naman po, Doc, what's your message para po doon sa mga taong humihingi ng or kinakailangan ng tulong pero takot pa rin silang dumapit
sa mga mental health professionals, sa mga psychologists para humingi ng tulong? Huwag tayong matakot or mahiya na humingi ng tulong. Ayan, number one kung laging sinasabi yan, no? Mahalaga ang mental health katulad ng physical health at normal lang na mag-seek ng support kapag hindi mo na kaya. Kasi syempre, 'di ba, lahat tayo hindi may mga breaking point tayo or may mga limitations tayo. Kaya kung natatakot kayo sa judgment, tandaan nyo, nandito tayo or marami tayong mga mental health professionals na handang tumulong at hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. As a mental health professional and advocate, I always say, na reach out. The first step is always the hardest. Di ba? Napakahirap talagang humingi ng tulong. But it could also be the start, no, of your healing. All right? As you start the healing process, tuloy-tuloy na yan. Yun lang na. Sobrang ganda po ng sinabi niyo na the first step is always the hardest. And totoong-totoo po yan kasi applicable po siya sa maraming bagay. And very important po siya dito sa ating usapin sa mental health na kailangan lang nating magkaroon or humanap ng lakas para magsimula. Para simulan ng ating step 1 sa ating mental health healing. And tatandaan po natin sa ating mga audience na hindi po tayo nag-iisa, marami po tayong kasama sa laban na ito. At sabi nga nila, no man is an island. So kumbaga, meron po tayong makakapitan. Of course, hindi nawawala. Yung iba na may mga judgment pa rin or may mga pasaring pa rin sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong klaseng mental health illnesses. Pero what's important is that we focus on the positive side, on the brighter side na ang mahalaga is humingi tayo ng tulong para magamot natin. Kumbaga, mabigay natin sa sarili natin yung mga kinakailangan natin. We owe it to ourselves to be healthy. Tama po, Doc? Yes, that's correct. So for this part po, Doc, baka may gusto po kayong i-promote sa ating social media accounts, sa ating mga listeners out there. We would like to encourage ang mga tao na nakakaranas ng mental health problem or any issues regarding mental health to reach out to our center, Cognicare Psychological Center. We offer different kinds of support, or services from mental health consultation, psychiatric consultation, and even mga psychological assessment. Alright, we encourage ating mga kababayan, here in the Philippines and mga OFW na mga kababayan natin to reach out for support if you have mental health challenges. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat po, Doc Kurt. And again, that was Dr. Kurt Christian Arcangel, owner and chief psychologist ng Cognicare Psychological Center. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating panayam ngayong hapon. Sa ating 2-part mental health special, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, para sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion.